9:51, time check. Pakita ko ngayon sa inyo yung daily routine natin sa as a USRN dito and working as sa operating room. Okay, so baka meron akong mga hindi pakita kasi bawal pakita, syempre privacy. So pero I'll make sure kung ano yung mga pwede kong mapakita sa inyo the whole day. Okay, so tara, samahan niyo ako. Dito na tayo guys sa loob ng parking. So kanina nagbe-video ako, kala ko na tuloy-tuloy, hindi pala. Anyway. So guys, so nandito na tayo. Dito na tayo sa parking lot and pakita ako mamaya sa inyo yung mga procedure na gagawin natin for today. So bali OR nurse ako, circulating nurse, and assigned ako sa ortho spine. So more on spine procedure yung gagawin natin, mga cervical, thoracic, lumbar. So basta more on spine kasi doon ako na-assign sa ortho team. Although hindi na ako, ako yung may gusto na mapunta sa ortho team kasi nagpalipat ako. Kaya maganda kasi ang ortho team dito. Anyway, i-share ko sa inyo kung ano yung mga bakit ako nagpalipat sa ortho team. And gusto ko doon. Ayun, so tara. Bachelor's will be 2 years. Do the nursing. That's where I came from. They kind of charge you for that. Yeah. So let's say like I want to get my bachelor's. Yeah, I know, but like I said, if I want to do the CRNA program, a lot of these programs. So time check guys. Time check 7:10. Kunin natin yung pasyente. You guys big high down. I'll see you then.
guys, mag-break muna tayo. 15 minutes break. After natin ma-set up lahat. Alright. What's up guys? So, break time tayo ngayon. Hindi tayo kakain sa dun sa pantry. Doon na kaya sa medyo makakapagsalita ko ng mga maigi. So guys, ito yung ulam ko ngayon. Chicken. Siyempre, hindi pwedeng walang kanin. So itong pagkain ko, ulam pa to. Ulam ko pa to kagabi. Ulam pa namin to kagabi. Binawa ko lang para maubos. Tapos itong chicken na nakain ko, binili ko pa ito nung Monday. So today is Wednesday. Hindi pa naubos. Dami kasi. 12 pieces kasi ito eh. 12 pieces na chicken. Tapos halos ako lang at saka yung asawa ko kumain. Yung dalawa na may anak. Hindi naman masyado. Kabinaan ko na. Sayang naman. So ang break namin dito 30 minutes. Simula na mag-clock out ka kaya sa mag-clock in ulit. So tapos na yung first place natin kanina. Tapos ng 11 tapos ng almost 10. So second case na yung ginagawa natin ngayon. So sa umpisa talaga medyo mahirap kasi yung dami mong set up, hindi ka familiar sa mga gamit. Pero as you go along, familiarize mo na lang din yung mga bagay-bagay. Nagiging madali na rin eventually. Tapos yung unang case namin, merong nawawalang part ng gamit dun sa tray. Yung tray kasi yun yung mga instruments na ginagamit for operation. So kailangan natin gumawa ng report. Ibig sabihin yung pulse report ang tawag doon para ma-call out yung mga tawag doon, yung parang nagbubuo ng mga tray para next time pag ginamit, kompleto na. Yung ulam ko, ginisang sayote na may broccoli. So dito sa ating katrabahoan ko may mga Pinoy din, pero iilan lang sa department namin. Pero madaming Pinoy dito sa mga bedsides, mga ganyan. Dami din. Sa ER, parang may nakita ako sa ER. Iba mga yung mga iba hindi nurse, mga transporter, hindi mga taga-dala ng pasyente kung saan dadalhin. Sa bedside o sa mga procedures, tapos dito sa pinagtatrabahoan ko, yung assistant manager ko Pinoy, kaya medyo advantage sa atin kasi nakakapag-communicate ka na maayos sa kanya, tapos tinutulungan ka. So shoutout kay Nicole. Okay, sige. Mamaya na ulit. So, tapos na tayo mag-break. Check. Mag-clock in ulit tayo.
30 minutes. Alright. So, what's up guys? So, tapos na yung OR natin for the day. Natapos tayo ng I think 2:30, almost 3. So, ang uwi pa natin mamaya pang alas 7. So, pag ganito, naghihintay na lang tayo. Naghihintay tayo ulit kung mamayang 5 or di kaya 7 kasi may mga moving nurses or nurses na schedule lang hanggang 5 at hanggang 7. So, titignan natin mamaya sa board kung mapupunta tayo sa ibang operation o sa ibang cases na ongoing. Yan. Kita ko sa inyo ito yung OR setup namin kanina. Yan. C-arm. OSI board. Oh. Aming suction. Yeah. So, ito yung OR namin dito. So, wala nang ginagawa. So, pwede na mag-video. Kasi ito yung aming computer. Diyan ako gumagawa kanina. Everything. Yun. So, yan. So, ang gagawin naman natin ngayon, nagre-restock tayo ng mga gamit. Yung mga nagamit natin. So, mag-restock tayo ng mga nagamit natin the whole day para the next duty natin may magamit tayo ulit. So, ang ating mga tray, pupunin natin yan, mga kulang dito. Okay. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa library. Time check 3:40. So wala tayong kaso, so maghintay na tayo hanggang alas 7 or hanggang alas 5 kasi may mga uwi naman ng alas 5. So tingnan natin kung may ilalagay tayo sa ibang room. Okay, so ayun lang. So gaya nga nang sabi ko, maganda pag yung OR nurse kasi pag wala ka ng kaso, tapos na, diba? So maghintay ka na lang kung may kaso pa susunod. Ano pa? Yun. Kaya kaya sa mga ano natin yan, mga USR natin na Pilipino na plano pumunta dito, tingnan nyo kung pwede kayong malipat sa OR kasi mas maganda mag 1:1 ng patient. Yun. Hindi kagaya sa bedside, madami kang pasyente tapos continuous ang galawan mo the whole day. Pero syempre hindi naman lahat ganito. Meron minsan din from morning hanggang sa uwian talagang tuloy-tuloy yung kaso. Kaya hindi naman parating ganito. So swerte lang tayo ng araw, 2 lang yung kaso natin, natapos na agad. Tapos mamaya baka mailagay tayo sa sa ibang OR o ibang room na mga uwi ng 5. So mahina yung volume ko kasi nasa library ako. So tingnan ko, pakita ko sa inyo yung library dito. So ito guys yung aming library. So mga doktor din pupunta dito, mga staff pwede pumunta dito.
sige, mamaya i-update ko ulit kayo kung meron tayong kung malalagay tayo sa isang room. Hello guys, so kala ko magpapahinga na tayo. Merong level 1, ibig sabihin emergency case kanina. Alas 5, bago mag alas 5. So bumabagal tayo. So ngayon lang natapos. Kala ko okay na. Wala, meron pa. Okay. So tapusin na natin yung ating chart. And then uwi na tayo. Okay guys, so bus na tayo. Uwi na tayo. Bus ng duty. Uwi na tayo. Sulit ang araw ngayon. Kung maghapon, pero nakapagpahinga naman tayo ng ilang oras kasi tapos tayo maaga. Alright, so uwi na. Time check 7:06. 7:06 na ng gabi. Alright, so nandito na tayo sa sasakyan. So yun yung aking everyday routine. Nagdating ng 7:15 actually, dapat yun ang out ko. Pero pwede ka naman mag-out kahit basta 7. So yun. So umpisa talaga medyo nakakapagod. Medyo madami kang kailangang alamin. Tapos lalo na ang challenges dito kasi yung makikipag-communicate ka sa mga katrabaho mo kasi English, lalo na hindi naman tayo ganun kagalingan pero nakakaintindi naman tayo. So yun talaga, kailangan mong intindihin yung mga dapat nilang mga sinasabi nila kasi kung hindi mahirapan ka. Tapos talagang kailangan mo lang i-clarify sa kanila yung mga gusto nilang pagawa para sure na nagawa mo yung gusto nila at hindi ka ma-complain. And ayun, so umpisa talaga medyo struggle talaga, pero sa pag araw-araw mo naman ginagawa nagiging madali naman na lahat, so kung may gusto kayong itanong, comment nyo lang sa baba para masagot natin regarding sa pagiging or circulating nurse. Malugod po nating sasagutin yan. So yun lang, yun yung aking the whole day trip, the whole day journey ng pagiging or circulating nurse ko dito. So araw-araw yun yung trabaho ko, yun yung trabaho na gawain natin dito. So salamat sa panonood, sa sama sa buong maghapon. Alright, see you in the next video. Bye bye. So mapapansin nyo guys, 7:19, 7:20 na halos, pero may araw pa, hindi pa lumulubog si Haring Araw. Sa Pilipinas parang pa lang to, alas 5, alas 4 pa lang, pero dito 7, nagpa 7 na, pero may araw pa.
sarap ng drive dito sa Amerika. Hindi masyadong ng traffic. Pero mo, medyo malayo rin yung pinagtatrabaho ka, pero 15 minutes lang nasa bahay ka na. Dito yan sa Pilipinas, traffic. Mabuting ka ng ilang oras. Tapos, naka-sports car pa ba? Diba? Alright, dito na tayo. Dito na ako. Alright guys, nandito na tayo. Bye-bye!